Sa lahat ng kahariang tumanggap at nag-angkop ng impluwensyang Indian, ang Imperyong Angkor o Khmer ang maituturing na pinakatanyag. Namayagpag ito mula 800 hanggang 1,400 Common Era. Sa panahon ng pamamayani ng nasabing kaharian, ang sentro nito ay Cambodia samantalang sakop naman ang bahagi ng Thailand, Laos, at Timog Vietnam. Ipinatayo ng unang haring Angkor na si Jayavarman II ang unang kabisera ng imperyo noong unang bahagi ng ika-9 na siglo. Tinawag itong Angkor Thom. Ito ay isang mar-ingal na lungsod na may 5 malalapad na kalsadang patungo sa Kapitolyo sa pamamagitan ng 5 tarangkahan. Sa gilid ng bawat kalsada ay matatagpuan ang malalaking estatwang yari sa bato. Sa gitna ng lungsod ay matatagpuan ang Daen, isang marangyang templong punong-puno ng mga larawang nililok. Ang tema ng mga nasabing larawan ay mga eksena ng buhay Khmer at mga kwentong hango sa mitolohiya at alamat na Hindu. Mayroon ding 6 na malalaking estatwa ng mukha at parada ng mga life-sized elephant na may habang 1,500 talampakan. Samantala, itinuturing namang pinakadakilang templo ng kabihas ng Angkor ang Angkor Wat. Ito ang nagsilbing pangalawang kabisera ng imperyo. Ipinatayo ito ni Suryavarman II noong unang bahagi ng ika-12 siglo. Halos kahawig ng Angkor Thom ang pagkakaayos at estruktura ng Angkor Wat sapagkat parehong hango sa kosmolohiyang Hindu ang konsepto ng mga nasabing templo, subalit ang arkitektura ay Khmer. Ang Angkor Thom at Angkor Wat ay mga dakilang templo ng mga haring Khmer. Nagsisilbi itong libingan ng mga hari pagkamatay nila. Halimbawa, si Suryavarman II ay inilibing sa Angkor Wat at sinamba bilang si Vishnu pagkamatay niya. Mahalaga ang papel ng mga hari ng Angkor. Maliban sa pagtatayo ng mga templo, katungkulan nila na magtayo rin ng mga irigasyon upang matiyak ang masaganang ani. Kailangan ng mga deposito ng tubig o reservoir na tinatawag ding baray upang tustusan ang pangangailangan ng tubig sa pananim kahit sa panahon ng tag-init. Tinatayang noong ika-12 siglo may 300,000 tao ang nananahan sa Angkor na napapakain ng 2 hanggang 4 na anihan ng palay dahil sa pagkakaroon ng baray. Bilang pagkilala sa kanyang katungkulan na magtayo ng mga irigasyon, may isang haring Khmer na nagwika matapos pumanhik sa trono ng, sa loob ng 5 araw, ako ay haukan. Ang pagsasagawa ng hari ng kanyang mga katungkulan ay naging posible lamang sa pamamagitan ng lakas paggawang mga karaniwang Khmer. Bumagsak ang Imperyong Angkor bandang kalagitnaan ng ika-15 siglo bunga ng patuloy na pakikidigma sa mga Thai na nang lumaon ay nagtatag ng isa ring makapangyarihang imperyo, ang Ayutthaya. Dahil sa papalakas na puwersa ng mga Thai, napilitang iwan ng mga huling haring Khmer ang Angkor sa kalagitnaan ng ika-15 siglo. Hami na rin ang imperyo dahil sa serye ng mga sakit na tumama sa mamamayan nito na nagresulta sa maraming pagkamatay at paghina ng imperyo.